maraming salamat po at Walang nakapunta anuman kayo po. dito. Halika po, pasok kayo, pasok. Bago na aksidente si Jake, nabanggit niya sa akin yung tungkol dito. Maupo po kayo. Salamat po. Gusto niyang kausapin ko si Claire eh. Pwede po bang magtanong kung hindi niyo naman mamasamain, no? Naku, opo naman, doktora. Ano po yun? May history po ba ng mental illness sa pamilya? Naku, wala naman sa pagkakaalam ko, doktora. Abay, masayahin bata yan si Claire. Kaya nga lang, nung namatay yung mga magulang at saka yung kapatid, nagbago. Nag-iba siya. Alam mo kasi, doktora, ako ang nag-alaga sa kanya simula pa noon. Paano kung nag-iba? Naging tahimik. Hindi na nga nagkukunto, yung ganyan. Pero nung nag-high school at saka nung college, nagbalik ulit sa dati para bang naging normal. Hanggang sa mangyari yung sa ospital. Meron sigurong repressed emotion siya dahil sa nangyari sa pamilya niya. At ngayon lang lahat ito bumabalik. Siguro nga, doktora. Kasi may napansin ako simula nang naulila ang batang yan hanggang ngayon. Ano po yun? Doktora, hindi na nagdadasal yan. Ha? Hindi na rin nagsisimba. At simula nang mamatay ang mga magulang niya, ang altar sa kwarto niya pinatanggal lahat. Parang wala nang relihiyon. Parang wala na siyang Diyos. Claire? Hanggang ngayon ba, Claire, hindi mo pa rin makalimutan ang nangyari sa mga magulang mo at sa kapatid mo? May sarili ka ng buhay, Claire. Tingnan mo sarili mo. Doktor ka na. Nalampasan mo na yun. Yun din yung akala ko dati. Pero hindi naniniwala sa akin si Jake na may nakapasok sa akin. Sino? Sinong nakapasok sa'yo? Ang Diablo! Magkikita tayo sa impyerno! Kung totoong sinasapihan siya ng Diablo, kailangan muna nating humingi ng permiso mula sa Arsobispo para gawin ang ritual. Hindi ganun kadali yun. Hindi pwede. Wala nang panahon, Father. Ngayon kailangan ni Claire ng tulong at ikaw lang makakatulong sa kanya, please. Please. Father Ronnie, O bakit? kailangan niyo makita yung simbahan. Nakalak naman ho, pero hindi ko alam kung paano nangyari.